A blessed morning po sa bawat isa sa atin, dyan po sa dako ng Kabalan, sa bawat kapatiran po. At sa umaga pong ito ay tunay nga po na napakabuti ng Panginoon po sa bawat isa sa atin, na binigyan niya tayo ng panibagong buhay at ganoon din ng kalakasan sa ating pangangatawan. At ganoon din sa panibagong kalusugan na meron tayo. At nawa po, sa umagang ito ay ating pong namnamin ang kanyang banal na salita sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. At isa nga pong kagalakan para sa akin at pribilehiyo na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa bawat isa po sa inyo. And alam niyo po ba na may iba't ibang pamamaraan ang Diyos kung paano niya tawagin ang kanyang mga lingkod? And katulad na lamang po ng mga apostol. Di ba? Makikita nga po natin na Jesus called them in a way na hindi po nila ine-expect na susunod sila sa ating Panginoong Hesus. Meron nga pong tinawag si Jesus Christ na dapat itong dalawang magkapatid na ito ay maglalayag sila or mangingisda. At nung tinawag sila ng Panginoon na sumunod sa Kanya, bigla nilang iniwan yung kanilang lambat at ganoon din yung kanilang bangka. Itong dalawang pong ito, si Apostol Peter at si Apostol Andrew. And meron din naman na nakaupo lang, tapos biglang tinawag ng Panginoong Hesus. At ito po ay isang tax collector na si Matthew. Imaginin po natin na ito pong taong ito ay isa pong makasalanan para po sa harapan ng mga Hudyo na isang tax collector. Subalit, siya ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa kanya. Ngayon, ang ginawa ni Matthew, bigla siyang tumayo at iniwanan niya yung kanyang pwesto. And ganoon din, katulad din po ni Apostol Paul, na dating mumuusig ng iglesia ng Panginoong Hesus, ay biglang tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng liwanag at pagpapakita kay Apostol Paul. At marahil po sa isa sa atin ay merong pamamaraan ang Panginoon para nga tayo tinawag. And sa mga pamamaraan na yan na ating nabanggit, na aking nabanggit at ating pong napakinggan, ay makikita natin na kakaiba kumilos ang Panginoon. At marahil tayo po sa ating ganun din. Ang Panginoon, tinawag niya tayo sa ibang pamamaraan. Marahil gumamit ang Panginoon ng instrumento na tao na para maakay ka sa Kanya. Ang tanong dito is, paano ba tayo tinawag ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya? Paano ba tayo tinawag ng Panginoon para maging manampalataya tayo sa Kanya? At ganoon din, ay maaaring tinawag tayo ng Panginoon upang maging banal sa Kanyang harapan at ganoon din upang magbahagi ng Kanyang banal na salita at palaganapin yung Kanyang salita sa lahat ng tao. At alam naman natin na ang Panginoon ay talagang napaka-miraculous kung paano siya kumilos sa ating buhay. At kung ating nga pong titignan at napanood natin at napakinggan natin itong mga nakaraang past weeks sa ating pong mga messages na napakinggan, ay lahat po na ito is patungkol doon sa calling ng Panginoon. Yung una po is kay Brother Eric, called by Jesus. Kay Brother Lester po is called to commitment. And kay Brother Oliver po is called to serve. At ngayon naman po, para sa ating last week or last month ng ating tema na called and commitment is called to godliness naman po ang ating title. Makikita po natin at ating pong passage ay nasa 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 10. And makikita nga po natin na itong aklat na ito ay isa po sa sulat ni Apostol Paul na para doon kay Timoteo. Sa pangalan pa lang, 1 Timothy. At alam naman natin na itong sulat na ito ni Apostol Paul ay para talaga kay Timoteo na isa sa batang iglesia doon sa Efeso. And makikita din po natin na ang sulat na ito ni Apostol Paul ay nagbigay ng paalala para kay Timoteo na mag-ingat doon sa mga false teachers at higit sa lahat sa maling katuruan na kumakalat nung panahon po nila. At marahil po sa ating ganun din. At napakaganda nga po, nabasahin natin ito dahil magbisilbi itong guide sa atin para malabanan yung mga kumakalat na maling katuruan. At ganoon din, ay nagbigay din si Apostol Paul ng paalala para doon sa mga taong naghahangad pa ng mataas na antas ng pamumuhay, lalo na sila ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. And sa atin po bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon, we are called para maging banal sa Kanyang harapan, para maging kalugod-lugod po tayo mga kapatid. And makikita nga po natin sa ating passage na may mga tao na ginagamit sa maling pamamaraan ang pagiging godliness nila, ang pagiging banal nila, kabanalan nila. At ito ay ginagamit nila sa ibang pamamaraan. Kaya nga po para sa atin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon na tinawag niya sa kabanalan, so we can use our godliness in the right way.
maaari nating gamitin sa tamang pamamaraan yung kabanalan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung kabanalan na pagkatawag niya sa atin. Ngayon, ang tanong dito is paano? Paano natin gagawin ito? Paano natin ito, ano yung mga pamamaraan na maaari natin gawin? At kaya nga po sa ating pag-aaralan sa passage natin ngayon, is nagbigay si Pablo na mga maaari nating gawin para magawa natin yung bagay na ito. Una doon sa verse 3 is teach the sound doctrine. Ituro po natin yung tamang katuruan at huwag po natin ang baluktutin kung ano yung sinasabi sa Biblia. At according nga po kay Apostle Paul, the best medicine for false teaching and apostasy is yung sound doctrine or yung healthy teaching na sinasabi ni Apostle Paul at ganoon din na itinuro at iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. And it brings about the wholeness or health ng bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, not only sa ating pananampalataya o sa ating paniniwala, but also in good deeds, doon sa paggawa ng mabuti. Kasi nga kung alam natin yung katuruan at hindi tayo malalayo sa ating Panginoon, hindi tayo matutokso sa anumang mga bagay na meron po sa sanlibutan ito. Kaya nga makikita po natin sa talata na ito sa verse 3 na nagbigay diyan si Pablo ng isang tao na sabi niya, if anyone teach otherwise or does not agree to the sound doctrine of our Lord Jesus Christ, ito yung mga taong kailangan nating iwasan. Bakit kamo? Kasi ito yung mga tao na kung saan ay nadadala sila ng kanilang emotion o nagbabago yung kanilang attitude kapag itong mga taong ito ay hindi nag-a-agree sa katotohanan, hindi nag-a-agree sa tamang katuruan ng ating Panginoong Hesus. At itong mga taong ito yung nagiging resulta. They are boasted or conceited and knowing nothing. Nagyayabang sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na inakala nilang alam nila lahat ang nasa Bible. Ngunit itong mga taong ito ay talagang walang nalalaman. Kumbaga hindi alam yung katotohanan. Diba? At napaka-dangerous ng itong mga tao. And itong mga taong ito is namumuhay sa baluktot na buhay. Kasi nga, gustong-gusto nilang baluktutin yung salita ng Panginoon. At iniisip nila na tinawag sila ng Panginoon sa bagay nito. Pero hindi pala. Ginagamit lang nila ang salita ng Panginoon para gamitin nila sa kanilang sariling hangarin. And tayo po bilang isang tinawag ng Panginoon sa kabanalan, huwag po natin gamitin ang Biblia or salita ng Panginoon para ipagyabang natin. Lalo na doon sa mga taong walang masyadong alam or doon sa mga tao, doon sa ibang mga religions or other denominations. Huwag po natin ipagyabang yung ating nalalaman. At tandaan natin ito na sinabi ni Apostol Paul, itong mga taong ito ay hindi talaga nag-a-agree sa salita ng ating Panginoon. And sinabi pa ni Apostol Paul, pangalawang dahilan, they are obsessed in disputes and arguments over the Word of God. Sa madaling salita po, gustong-gusto nila na makipagdebate. Diba? May mga taong ganyan na natutuwa kapag sila ay nanalo doon sa kanilang kadebate. Diba? Makikita nga po natin kapag natalo yung kanilang kadebate, doon sila nagmamalaki. Doon nila ipinagmamalaki yung kanilang nalalaman. At itong mga taong ito, napakadelikado ng ganyang mga pag-uugali. And alam niyo po ba na sa isang debate po, ay halos opinion lang din ang nangingibabaw dyan. Tapos both side ng partido ay tingin nila sila po yung tama. Kasi nga, meron silang pinoproof na ito tama ako at ito yung nakalagay talaga sa Biblia. Which is, hindi naman, binabaluktot lamang nila. Meron din namang mga debate na nasa katotohanan talaga. Pero, di ba, bilang isang Kristiyano na tinawag ng Panginoon sa kabanalan, huwag po natin gamitin yung nalalaman natin sa mga bagay na ito. Kasi nga, maaring makapagresulta yan ng mga ganito. Di ba, kumbaga, kapag ikaw ay nanalo sa debate, or ikaw naman ay natalo, ito yung maaring maging resulta sa bagay na yan. Is yung una, envy or inggit. Kumbaga, kapag ikaw yung natalo, may inggit ka doon sa nakadebate mo. Tama, di ba? Kasi ganun yung mangyayari yan. Kasi nga, siya yung nanalo. And despite na alam mo naman na tama ka, pero dahil siya yung pinaboran ng maaari yung mga host or yung mga judge sa debate na pinaglalabanan mo, may inggit ka sa kanya. Kasi nga, siya yung naging parang sikat. And pangalawang dahilan na magiging resulta is strife or pagtatalo.
Minsan nga po, di ba, nangyari pa na baka humantong sa kamatayan. Makita nga po natin sa mga balita na meron na mapanood natin na merong mga tao na nagkikwentuhan lang or naman sabihin na natin nagiinuman tapos nagyabangan ngayon or nagkaroon ng parang argument or nagkaroon ng debate. Mahal siguro, meron silang parang political, mga ganun, di ba? Tapos, nangyari kapag nainis ka, kapag ikaw ay nayabangan ka doon sa taong nagsasalita, nakalaban mo, dahil nga natatalo ka, baka humantong sa ganitong bagay na masaktan mo yung tao at masaksak mo siya at mapatay mo siya. Kaya nga, di ba, iwasan natin yung ganitong bagay. Iwasan natin yung ganitong mga tao. At ituro natin talaga yung tamang doktrina. Yung pangatlong dahilan o resulta sa bagay na pakikipag-debate or pakikipag-argumento or pakikipag-dispute is yung malicious talk or mapanirang usapan. Ang nangyayari po ay dahil sa hindi mo matanggap yung yung pagkatalo mo sa debate, sinisiraan mo yung tao ngayon. Sisiraan mo siya. Di maganda yung sagot niya. Sabihin mo, yung taong yan, masama talaga yan. Yung taong yan ay hindi talaga naglilingkod sa Panginoon, kundi naglilingkod sa dyablo. Maaaring ganyan yung sabihin mo or maging kaisipan mo. Kasi nga, nabalot ka ng pagkainggit, nabalot ka na gusto mong manalo doon sa debate na meron ka. At yung mga tao yan, kailangan, iwasan po natin yan, yung mga ganyan. Iwasan natin makipagtalo sa kahit sino. At nawa, gamitin natin yung kabanalan sa bagay na kung saan magiging kalugod-lugod ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Mas mabuti po yun kaysa makipagtalo ka. And pang-apat na resulta is evil suspicious or masamang hinala. Na kung saan ay humahantong sa wala ka ng tiwala sa mga taong sa paligid mo. Wala ka ng tiwala doon sa mga kakilala mo. Kasi nga, pinuproof mo na akala mo tama ka pero mali ka naman pala. Ngayon nangyayari dahil nakita mo na sinasalungat nila yung mga sinasabi mo, nawawala ka na ng tiwala sa kanila. At lagi mo na lang nasa isip, ay kinokontrol yan ng dyablo. Pero hindi mo alam, ikaw na pala yung naliligaw. Kasi nga, ginagamit mo sa maling pamamaraan yung salita ng Panginoon. And itong mga taong ito is gustong-gusto rin nila. They also likes to argue with people na ang kaisipan ay baluktot, na hindi naniniwala o hindi nire-recognize yung katotohanan. Hindi nire-recognize yung katotohanan. At makikita nga po natin na sa panahon natin ngayon, talamak yung ganyang mga kagawain. At gustong-gusto nung iba yan. Kasi nga, gustong-gusto nilang manalo doon sa mga taong ito. And minsan, nagiging proud pa sila sa kanilang ginagawa, pero hindi nila alam na hindi nalulugod ang Diyos sa kanila. Bagay na kung saan ay mas lalo nilang ipinapahamak ang kanilang sarili. Mas lalo nilang ipinupunta ang kanilang sarili doon sa kapahamakan. At kung titignan natin, di ba sabi nga sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Hala natin tama tayo, pero hindi natin alam yung dulo pala nito ay kamalian na. Hindi natin alam yung dulo pala nito ay dadalhin tayo doon sa walang hanggang kamatayan. Kaya nga iwasan natin ito. Sinabi ni Apostol Paul yan, iwasan niyo yung mga taong ito. Pangatlong dahilan sa bagay nito na dapat nating iwasan itong mga taong ito. Kasi naniniwala ang mga taong ito that godliness is a means to financial gain. Na ang kabanalan daw ay paraan ng isang pagpapayaman. Makita nga po natin, di ba? May mga taong ginagamit ang salita ng Panginoon para mangikil ng salapi. Ginagamit ang salita ng Panginoon para mapunan yung kanilang mga pangailangan. Katulad na lamang po pag nasa Manila tayo. Di ba, marami dyan, nagsasalita ng Word of God. Pero bandang huli, nagbibigay sila ng parang mga pera. Or nagbibigay sila ng mga sobre para lang mapunan yung kanilang mga pangalan. At tinatago nila ito sa pamamaraan na charity daw. Pero kung titignan natin, meron silang mga sariling agenda sa bagay na yan. At kailangan ito yung iwasan natin. At ito yung kailangan itakwil natin sa ating kaisipan na gamitin ang salita ng Panginoon sa maling pamamaraan. Lalo't na sa sa pagpapayama at ganoon din sa pangingikil ng salapi. And kung familiar po kayo sa taong ito, na nasa ating screen, ay isa po ito sa kumikita ng napakalaki dahil sa pagbabahagi niya ng sinasabi niyang Word of God.
'Di ba? Pero kung titingnan natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga pangaral, ito po ay tinatawag na prosperity gospel. Na hindi naman kaligtasan yung kanyang ipinopromote, kundi ang pinopromote niya is yung panay pagpapala. Ano naman po natin sa panahon natin ngayon is ang Panginoon talaga na bine-bless niya tayo. Pero hindi yung ibibigay niya yung pamamaraan na kung saan ay halos makalimutan na natin kung ano yung purpose natin sa ating buhay. Kaya nga po, 'di ba? Totoo nga po na malaki talaga ang pakinabang ng pagiging godliness. Ngunit ang mga taong ganito ang pag-iisip ay inilalagay nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. 'Di ba? At ito yung tandaan po natin. Ituro o ibahagi po natin ng tama ang salita ng Panginoon sa lahat ng tao na walang hinihingi na kapalit mula sa kanila at gamitin natin sa tamang pamamaraan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon mula sa pagiging banal at kalugod-lugod sa Kanya. At inawa ay nakita natin yung bagay nito at ito yung ibinigay sa atin ni Apostol Paul na pamamaraan kailangan natin tandaan bilang isang mananampalataya na tinawag ng Panginoon sa kabanalan is ituro natin yung tamang katuruan at huwag natin gamitin ito sa pagyayabang at ganoon din sa pakikipag-argue at paggamit ito para tayo ay mangikil ng mga salapi. At pangalawang pamamaraan na ibinigay ni Apostol Paul sa verse 6, godliness with contentment. Sabi niya po dyan sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. Totoo nga po na malaki ang pakinabang sa bagay na ito. Kasi nga, mananatili tayong maayos sa harapan ng Panginoon. Mananatili tayong kalugod-lugod sa Kanya. Kapag tayo ay ginamit natin yung ating kabanalan, na may kasayahan, na may kagalakan, na kung ano yung natatanggap natin sa ating buhay, nagiging grateful na tayo. Kaya nga po sabi ni Apostol Paul sa verse 7 to 8, be content on what we have. Kasi nga, we brought nothing into this world. And tiyak na wala tayong madadala kapag tayo ay nawala. Di ba tulad nga po na sinabi ni Job sa 121, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Di ba katulad ni Job, nire-recognize niya at talagang naniniwala siya na siya ay pinanganak na walang dala at ganoon din, mamamatay siyang walang dala. At tandaan natin, ganoon din po tayo. Kung tayo man po ay di tayo nasisiyahan sa kung ano meron tayo, oras na po ito ngayon na masiyahan tayo kung ano meron tayo. Kung tayo man ay kumakain or meron tayong dinarapit, makontento na tayo. And hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon sa pagkatawag niya sa atin, kundi magpo-provide pa siya ng ating mga pangangailangan upang makapagpatuloy sa paglilingkod natin sa Kanya. Hindi nga tayo pababayaan ng Panginoon at patuloy niya tayong bibigyan ng provision upang mamuhay ng maayos at kalugod-lugod sa Kanya. At ito po yung tandaan natin, magkaroon tayo ng kakontentuhan sa ating buhay at huwag nawa tayo lamunin na maghangad pa tayo ng mga bagay at gamitin natin yung kabanalan natin sa maling pamamaraan. And sabi nga ni Apostol Paul, there are people who desire to be rich. Meron pa daw mga taong ang nagdi-desire na sila ay yumaman. At tandaan po natin na wala naman pong masama na makaahon sa hirap or umasenso. Wala naman pong masama sa bagay na yan. Ang hindi lamang po maganda bilang isang Kristiyano na ay nagiging focus muna sa buhay mo yung pagpapayaman at nakakalimutan mo na ang Panginoon. Di ba? Minsan ganyan yung mga Kristiyano. Puro na lang ang nasa isip nila pera. Puro na lang nasa isip nila ay gusto ko makuha yung pangarap ko. Pero nakakalimutan nila ang Panginoon. At itong bagay nito yung kailangan nating iwasan. At nawa, kung nais nating makaahon sa hirap o umasenso, palagi nating itong ilapit sa Panginoon. At kung ano yung kalooban ng Panginoon, nawa, yun ang masunod. Diba? At itong mga tao ito na nagdi-desire na sa pagyaman or yung wealthy ng sanlibutan ito, they fall into a temptation, they fall into a trap, and they fall into a many foolish and harmful desires. Diba? Itong mga taong ito, nahuhulog sa mga ganyang bagay. And meron nga po akong isang kwento na meron pong isang lalaki na madaming pangarap sa buhay. Siyempre, lahat naman tayo may pangarap sa buhay, tama? And itong taong ito ay nag-work sa isang maayos na kumpanya, ngunit ilang taon na siya nag-work at hindi pa rin niya maabot
yung kanyang pangarap sa buhay na magandang bahay, bahay at lupa, magandang sasakyan, at yumaman. Yun talaga yung pinakapangarap niya. Kaya ngayon, naghanap siya ng ibang pagkakakitaan. Kasi nga, nakukulangan siya doon sa sahod na meron siya. Naghanap ngayon siya ng ibang pagkakakitaan. Ngayon, nag-alok yung kanyang kakilala ng kaibigan niya ng trabaho upang tiyak daw dito na maaabot niya yung pangarap niya sa buhay. Ngayon, nung ginawa niya to, naabot nga niya yung pangarap niya sa buhay. Nakuha niya yung kanyang bahay at lupa na gusto, mga sports car na mga gusto niya at siya ay napakayaman. Nakuha nga niya lahat ng bagay na yan. Ngunit, nasa bingit naman siya ng kamatayan dahil isa po siya sa wanted na drug dealer. Di ba, minsan po, ganyan ang isang tao na naghahangad ng malaking halaga para lang maabot ang pangarap sa buhay. Ngunit sa dulo nga nito, ay may kapahamakan palang nag-aabang. At ito yung mga bitag na inihanda ni Satanas at ito yung mga temptasyon na ino-offer ni Satanas na malalaking halaga. Ngunit hindi naman maganda yung kalalabasan. Mas okay na yung nagtatrabaho tayo, sapat na yung kinikita natin, pero nakukuha naman natin yung mga gusto natin. Kasi nga, inilalapit natin dito sa Panginoon at ang Panginoon ang nagpo-provide nito. Basta po kalooban niya yung bagay na ito. At huwag po tayong magmadali sa bagay na ito kung gusto po natin makuha yung mga pangarap natin sa buhay. Dahil ang Panginoon ay may oras at panahon po para sa atin sa bagay na yan. And marami po nga po mga tao ang nahuhulog sa ganyang klaseng situation. Even na Christians po, natutokso sa mga ganyan, di ba? Ipinapakita lang po dito na itong taong ito is lack of godliness and contentment sa buhay. Gusto pa nilang makuha yung mga matataas na pangarap nila sa buhay. Hindi sila nasisiyahan o hindi sila nagiging grateful sa kung ano yung natatanggap nila mula sa Panginoon. Kaya nga, di ba, gamitin natin sa tamang pamamaraan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon na may kabanalan. And these people na nakalimutan na ang provision ng Diyos ay napupunta sa kapahamakan at pagkasira ng kanilang pananampalataya sa Diyos. And they cast into a bottom. Alam po natin is yung eternal hell. And Apostle Paul was painting a graphic word picture ng isang greedy person daw drowning under a tremendous weight of material desires. Di ba? Ang isang tao daw na naghahangad ng ganitong bagay ay isang taong greedy na nalulunod sa isang dagat na kasi nga ang dami niyang material na bagay na nasa kanyang kaisipan. Tayo po bilang isang Kristiyano, hayaan natin ang Panginoon na mag-provide sa atin ito. Huwag po tayong maghangad ng mga bagay na ganito. And ganitong klaseng kaisipan ay naglilid po sa wrong purpose for living. And bilang isang Kristiyano, we must live according to His purpose and not on our own purpose. Makontento po tayo sa ating buhay. At nawa, gamitin po natin yung kabanalan natin sa tamang pamamaraan at masiyahan tayo sa kung ano po yung meron tayo. At kung yung una is yung mga taong nagdi-desire na yumaman ay nahuhulog sa mga temptations, sa trap, sa many foolish and harmful desires. Pangalawa is they wandered from their faith and perceived themselves with many griefs. Sila daw po ay nalalayo doon sa kanilang pananampalataya, nalalayo sa ating Panginoon at dinudulutan nila ang kanilang sarili ng isang kalungkutan. Alam naman po natin na sabi nga, di ba, kahit na mahangad naman ang yaman ng sanlibutan ito, at nasa likodan mo naman is yung puro kapigatian, kalungkutan. Kasi nga, nilalamong ka na ng bagay, ng kaisipan na ito na about sa money, about sa kayamanan ng sanlibutan ito. And ito po yung dahilan dyan. Sabi nga, di ba, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ito po yung sinabi ni Apostol Paul. Kaya sila nalayo sa kanilang pananampalataya, kaya sila nahuhulog sa mga temptasyon. Kasi nga, minamahal nila ang pera. At itong pera na ito ay nagdudulot ng kapahamakan. Yun din ay nagbibigay ng kasamaan sa buhay. At nawa, ay huwag po natin gawin yung bagay nito. At maaaring mangyari po yan sa atin kung tayo po mismo ay magpapaalipin sa kayamanan, magpapaalipin sa mga pera, magpapaalipin sa wealthy ng sanlibutan pong ito. And sabi ko nga po kanina, wala naman pong masama na yumaman. Diba? Wala pong masama sa bagay na yan. Ang masama po, kung ikaw mismo is nakalimutan mo na ang dahilan kung bakit ka may pera. Nakalimutan mo na ang dahilan kung bakit ka ngayon binigyan ng ganyang Panginoong pagpapala. Kasi nga, ginamit mo sa maling pamamaraan. And kung titignan po natin,
marami pong mga tao na sa panahon natin ngayon na kinain ng ganyang klaseng sistema. 'Di ba, na nagpaalipin sa pera. Katulad na lamang po ng vlogger na nakikita ko sa YouTube na itong vlogger na ito is napatulpo pa. 'Di ba? Dahil nakalimutan niya yung purpose niya sa buhay. Kasi nga, kinain siya ng pera, kinain siya ng salapi sa kanyang buhay. Kung titignan natin, napanood natin yung palabas na ito, maaaring napanood niyo po sa YouTube kay Raffy Tulfo na sinesekreto daw niya sa asawa niya yung kanyang kinikita at hindi niya binibigyan yung kanyang asawa. Di ba, imagine po natin, nagsimula sila sa walang-wala, pero sinarili niya yung kanilang kinikita. At ito po yung maaaring maging resulta kung tayo po magpapaalipin sa pera, kung tayo po ay mamahalin natin ng pera kaysa mahalin natin ng Panginoon na nagpo-provide po nito. And tayo po tinawag ng Panginoon upang huwag maghangad ng yaman ng sanlibutan. Kundi po ang mas magandang hangadin natin is yung yaman na nagmumula sa langit. Ayan po yung kailangan natin i-work out. At ayan po yung napakaganda na kailangan natin i-desire sa ating buhay. Na ma-reach out natin, makuha natin yung kayamanan ng kalangitan, which is yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. At ito yung kailangan nating i-maintain sa ating buhay. At nawa po, huwag nating gamitin ang ating kabanalan sa bagay nito na gamitin pamamaraan na pagyayabang, gamitin sa pamamaraan na kung saan nakikipagtalo tayo, at ganoon din, ginagamit natin yung godliness natin sa maling pamamaraan. Nawa po, gamitin natin ito ng may kaluguran sa ating Panginoon. And sabi nga po, di ba, sa isang quotation po nito ni Steve Camp, sabi niya po dyan, "We are not called to perfection, but to faithfulness. Sinlessness in this life isn't possible, but obedience unto godliness is sanctification." Yun lamang po sa umagang ito, at nawa pagpalain po ang bawat isa sa ating pong buhay. To God be the glory po.